Theory of policing. Ang mga teorya tungkol sa pulis ay usually comparative. Ibig sabihin, pinagkukumpara nila ang mga police system sa iba't ibang bansa para ma-explain kung bakit sila magkakaiba pagdating sa kung paano naka-organize ang police force nila, gaano kalawak ang powers or authority ng mga police, ano ang specific roles na and task nila, anong klase ng work culture meron sila, like beliefs, attitudes, behaviors, paano sila nakikipag-ugnayan sa society and government, gaano ka-epektibo ang trabaho nila, at kung gaano sila involved sa politics. Ang mga teoryang ito ay tumutulong para ma-define kung ano talaga ang good policing sa mata ng lipunan, pero may deeper meaning din ito. Pinakikita ng mga teoryang ito na ang policing ay may normative side, may moral or political questions. Ang pulis ba ay para sa lahat ng tao o para lang sa ilang may kapangyarihan habang naapektuhan ang karamihan? Ang pulis ay may importanteng part ng social control system. Sila yung tagapangalaga ng kaayusan sa lipunan. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng coercive force, power like arrest, baril, and etc. At pangangalap at pag-analyze ng information like surveillance or investigation. Pero hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Ang experience sa policing kasi ang lipunan ay divided based sa klase, yaman, kultura, values, gender, and ethnicity. So hindi pare-pareho ng kapulisan sa bawat grupo. May mga sectors na mas tinatarget, mas pinapahirapan o mas minomonitor. Yun lang, maraming salamat.